Sa gitna ng kabi-kabilang pamurningan na party at stress na dala ng traffic at Christmas rush, nagpaalala ang ilang eksperto sa mga posibleng epekto nito sa ating kalusugan. Balita hatid ni Sherry Torres. Mapa-party, mall, palengke, pati na sa traffic. Ramdam na talaga ang diwa ng Kapaskuhan. Pero sa gitna ng mga pagdiriwang, nariyan naman ang posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. Overindulgence or maraming pagkain, sabay sa pagsasaya, meron ka naninigarilyo, meron kang umiinom ng alak, tapos puyat. Tuwing sumasapit nga raw ang holiday season, dumarami rin ang mga kaso ng heart attack at stroke. Katunayan, base sa datos ng mga ospital sa Metro Manila, tuwing Disyembre, dumodoble o triple ang karaniwang 30 to 50 heart attack at stroke cases lang kada buwan. Kalahati sa bilang na ito, namamatay. Ang 27 anyos na si Gemily, maraming party na dinadaluhan tuwing Pasko. Pero ang pinaka-iniiwasan daw niya, usually mga deep fried lang talaga kasi yun yung alam natin na mas nakaka-gain ng mga bad cholesterol. Bagay na hindi raw nagawa ni Dr. Agi Dasunga nung bata pa siya, kaya maging siya naoperahan na sa puso. 60 and above na yung mga kaklase ko and friends. So, parating may gulay yan. Oo. Although may meat, at saka fruits and veggie. Yun na kami, hindi na katulad ng dati na puro meat and lechon and etc. Pero sa totoo lang daw, walang pinipiling edad ang sakit. Kaya nga may tinatawag na holiday heart syndrome. Ito yung nagbi-binge drinking lang na walang sakit, suddenly because of excessive drinking, sabay ng coffee or tea plus stress, nagkakaroon ng irregular heartbeat, bumibilis yung heartbeat, umaabot ng 200, and suddenly, mamumutla, mahihimatay, tapos dire-diretso sa emergency room. Sabi ni Dr. Lindo Lisoy ng Department of Health, may mga nasa 20s pa lang nagkaka-hypertension, heart attack, stroke at iba pang karamdaman kahit walang history nito. Ang sinasabi ng Department of Health, pwede ka naman talagang kumain ng oily foods gaya ng lechon at morcon kapag Pasko. Pero yon ay kung wala kang sakit at dapat ang pag-uugali doon, eat with moderation. Pero kung talagang meron ka naman daw sakit, huwag ka na magpabuyo sa mga kasama mo na sinasabi na Pasko naman kaya pwede kang kumain. Dahil ang sakit, hindi namimili ng okasyon. Anything na pag pinush mo yung sarili mo to the limits, magkakaroon talaga ng epekto sa pangangatawan mo. Maaaring hindi ngayon, pero eventually pwede ka singilin yan. Payo ng mga doktor, siguruhing balanse ang kakainin sa handaan. Ang alak hanggang 2 shots lang kung brandy o maximum ng 6 na boteng beer lang. Ang tip naman ni celebrity chef Rosebud Benitez, I drink at least 8 glasses of water a day. I start my day drinking na 1 glass para bago ko mag-breakfast, I would feel full already. Saka sabi nila kasi it has an effect na mas mabilis madedetoxify yung katawan mo, lalabas yung toxins. At para matiyak na magiging merry ang selebrasyon, makabubuti raw na magpatingin na sa doktor ang mga may sakit sa puso at na stroke bago pa man sumabak sa mga handaan. Sherry Torres, GMA News.